Sabi ko nga ano to si Badriaga? Bunsong anak? Lahat ng usapan kasama siya? Lahat ng anuan kasama siya? Oo. Pabagsakan ng bansa, kasama siya. Tayuan ng military intelligence group, security group, kasama siya. Dalahan ng pera, milyon-milyon. Binigyan pa ng pambili ng motorsiklo. Nagkamali sila doon. Kumuha na nga sila ng witness. Sinobrahan naman nila kwento. O ano lumabas doon sa litrato, sa painting. O, iba pala yung nagbigay. Diba? Taga Davao din pala yung nagbigay. Binigay kay Inday Sara. Eh, wala, patay na kaagad eh. Bakit pa itinugtong yung kwento niya ngayon? Tapos sabi, yung 100 million daw, kinuha niya dahil itinulong kay Duterte. Tapos sa kanya, no, siya humahakot ng pera. Sabi ko, ngayon ko lang nakita yung gano'n na pagka ikaw siguro magbibigay ng 100 million sa isang tao o isang kandidato, gusto mo makita. O boss ha, nagdala ko ng ano. Pero yung para papakuha mo sa kanya at siya yung magdi-dispose. Ang bigat naman. Yung 18 sundalo na walang record na nagsilbi sa bayan, nagsasabi ng nakawan, ng delivery ng pera. Etong kriminal, may witness protection pa, yung mga sundalo nahahabol, sinosurveillance. Eto may protection pa, meron pang protective custody, tapos pinayagan pa nila magsalita doon. Naman talaga yung pagkakaiba. Lahat naman tayo kumikilos, di ba? Lahat tayo kanya-kanya kang galaw. Tayo ma'am, nagkikita-kita. Pero ngayon lang ang unang pagkakataon na tumindig na ang isang Duterte. Nagsabi nga siya, matagal ako nang nahimik, tinignan ko, inobserbahan ko, pero ngayon lalabas ako. Napakalaking bagay sa atin yun. Ang isang rallying figure, ang isang sentro, na lahat tayo magkakasama at kikilos. In fact, no less than Chairman Cusi, bago ako pumasok dito, nag-usap kami, sabi niya, ano ba nangyari? Anong gagawin nating direksyon? Sabi ko, Chairman, sa ngayon, may pagkilos ang mga kababayan natin sa Luneta. Yung mga taga-Batangas na doon sila, yan yung nangangampanya na ibagsak yung 12% sa 10%. Tapos ang may iso, tuloy-tuloy, na nandiyan naman sa Supreme Court na kumakampanya. So, ngayon, pag-uusapan nga na pag-isahin, ano ba yung gagawin natin pagkilos. Pangatlo, higit sa lahat, sabi ko kay Chairman, tingin ko, ibuulan natin yung grupo, at ang ganda, Ma'am, ikaw ang mag-host dito. Doon sa Kongreso, na magkaroon tayo ng isang desk o ng isang lugar para habang nag-i-impeachment hearing sila, sagutin na natin kaagad kung anong nangyayari. Yes! 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 Ganda yun. Dapat! Tingnan mo naman, no? Oo! May repat agad. Ganda ni Ma'am Penny doon sa chairman ng... Diba? So, hindi. Kasi, katulad kahapon, ang tagal ng reaction time natin, although nagsalita na ako, yung kwento ni Madriaga, masabi ko, grabe. Binalatan na namin sa vlog yun. Yun na nga, pero dapat doon na tayo magsalita. Tapos lahat ng mga magsasalita, pumunta doon sa mismong kongreso. Pumunta tayo doon. I-organize namin po ngayon, matapos po dito. Kapon, di ba nagsalita doon? Oo, kasi sabi ko nga ano to si Badriaga? Bunsong anak? Lahat ng usapan kasama siya? Lahat ng anuan kasama siya? Oo. Pabagsakan ng bansa, kasama siya. Tayuan ng military intelligence group, security group, kasama siya. Dalahan ng pera, milyon-milyon. Binigyan pa ng pambili ng motorsiklo. Yan ang tinatawag ka ni witness. Oo, tapos sabi ko nga, nagugulat ako Ako sa kalamaan ko ng lahat, noong 11th Congress, magkasama kami ni Mayor Duterte sa minority. Kaibigan ko na, si Mayor Duterte ng Kongreso pa lang kami. Nung siya po yung naging presidente, nakita lang kami 3 beses. Sabi pa nga niya sa akin ng unang beses, sabi niya, Mike, kumusta ka na? Sabi ko, mabuti po, Mr. President. Sabi niya, pagka libre, dalawin mo ko. Akala mo, tindahan lang, di ba? Pagka libre ka, puntahan mo ko. Sabi ko pa, Mr. President. Pero, nagkataon din naman COVID Na-meet ko ang presidente ng mga panahon yun, siguro 3 beses lang. Kasi nga, wala namang pagkakataon. Ito lahat ng kwento, katabi siya. Lahat ng usapan, kasama siya. Ang masaklap, nakakulong pa yan. Oo Sabi ko nga kapon siya. Sabi ko nga dun sa interview ko, sabi ko, parang ko siya, para siya si Medaldea o si Bongo. Oo, binalik pa sir. Kung gano'n siya kakalose. Anak na
tinatawag na ghost witness. Uso ang ghost eh. Nagkamali sila doon. Gumawa na nga sila ng witness, sinobrahan naman nila kwento. O ano lumabas doon sa litrato, sa painting. O iba pala yung nagbigay. Oo. Diba? Taga Davao din pala yung nagbigay. Binigay kay Inday Sara. Eh, wala, patay na kaagad eh. Bakit pa idinugtong yung kwento niya ngayon? Tapos sabi, yung 100 million daw, kinuha niya dahil itinulong kay Duterte. Tapos sa kanya, no, siya humakot ng pera. Sabi ko, ngayon ko lang nakita yung gano'n na pagka ikaw siguro magbibigay ng 100 million sa isang tao o isang kandidato, gusto mo makita. O boss ha, nagdala ko ng ano. Pero yung para papakuha mo sa kanya at siya yung magdi-dispose, ang bigat naman yun. Masingit ko lang, no? Entitled of ano siya, ng pangkalahatan. Nakakatawa talaga. At hindi ko kayo pipigilan sa pag-iisip ng negatibo about yung nangyari kahapon. Kasi, napapansin ninyo, may isa tayong senator na talagang pinagtutulungan ngayon, si Senator Bongo. Pangalanan ko na. Eh wala ko lang sinabi si Senator Bongo kay Madriaga. Mas close sila. Pero kaya yung mga binibintang, kaya yung mga binibintang kay Senator Bongo, wala rin katotohanan dahil ito mas close. Diba? Mas close to. So siguro, buksan natin yung sinasabi nilang close na close sila sa ibang aspeto ng pagdinig. Bigyan ng pagkakataon yung iba rin mga witness na bigyan ng entitlement tulad ng binibigay nila kay Madriaga. Natawa talaga ako. Dapat pala siguro Ma'am-Penny, no? Bago inaresto si President Duterte, si Madriaga muna yung inaresto ng ICC. Oo. Kaya na lahat eh. Parang hindi na sila nahihirapan. Yun na ang maglalatag ng lahat ng mga katanungan nila at saka magbibigay sa kanilang pagpapatunay. Ayos ah. Accessory Itong administrasyon na to, lahat na nakakulong may credibility na. Grabe. Yung, alam mo, ang sama ng loob ko dun sa Committee on Justice at sa mga kasama natin sa Kongreso, yung 18 sundalo na walang record na nagsilbi sa bayan, nagsasabi ng nakawan, ng delivery ng pera. Etong kriminal, may witness protection pa, yung mga sundalo hinahabol, sinusurveillance. Eto may protection pa, meron pang protective custody, tapos pinayagan pa rin na magsalita doon. Nang ganun na lang. Na, kakahuli lang ng kidnapping. Kakahuli lang. Pangalawang kidnapping to eh. Yung huli nga na to eh. Kung Mike, wala yan pinag-iba doon sa mga nakatanggap ng mali-malitang pera, pero sila pa rin ang nasusunod pagdating sa usaping batas. Sila pa rin yung kinikilala, bagamat sila ay kasabwat at kasama sa isyong pinag-uusapan when it comes to ibalik natin ang usapang flood control. Yes. Ha? Sila rin yung hari ng maleta at may mga video clippings pa at kung saan-saan dineliver, bakit tayo magtataka? Di ba? Bakit yung nakakulong? Bakit yung talagang may mga crime na nagawa? Siya yung talagang parang pinalalabas na credible na witness. Eh sila rin eh. Kung sino pa yung nakatanggap ng mga pera at nanggaling sa kaban ng bayan, ang marangal at malinis na lumalabas. Yan ang talagang makikita ninyong dapat magising na ang Pilipino. Yes. Buti na lang meron tayong mga kababayan o kasamahan na hindi sarili ang iniisip eh. Bumaba na talaga. Sa totoo lang. Kaya this time, nananawagan tayo sa ating mga kababayan, huwag na kayo magbulag-bulagan sa katotohanan. Kung hindi nyo kayang manindigan na tumarap sa tao at makibaka tulad ng ginagawa ng ating ilang mga nakikibaka, supportahan na lang natin. Kung di nyo kayang gawin, yung support kasi yung laban nila ay laban ninyong lahat. Ano yan sa batasan eh. Saan ka nakakita? Nagsasalita siya sa harap mismo ng mga bahay ng mga Ayaw ko magsalita. Gusto mo tanungin ko, is rage already political in nature? Meaning, are we looking at a future electoral machinery
Kasi yan ang parang nakikita nating pagkukulang o kakulangan natin this time. Is this still purely a reform advocacy platform for now? Sa ngayon, Ma'am Penny, of course, pinapagpatuloy natin yung panawagan nating lahat. Tingin ko hindi lang naman tayo, hindi lang yung coalition, pero yung taong bayan na talagang magkaroon ng accountability. Wala pa rin nga eh. Hindi pa rin nila naayos yung nangyaring nakawan, wala pa rin nakasuhan. Wala. Yung pera na ibalik, walang kwenta. Walang ibig sabihin. So, yes, we are a movement now, coalition of parties, but come 2028, of course, magta-transition tayo into a political machinery. Yes. Noong isang araw po, magkwento ko lang mabilis lang, kasama ko kahapon pala, si Senator Dante Marcoleta. Nag-uusap kami, and hindi pala niya alam na gumawa na ako ng pag-aaral doon sa isang binanggit niyang bagay. Sabi niya, yung restitution kasi sabi niya, napakasama nun, naalala niyo yung debate dyan, na sabi niya, bakit kailangan mag-restitute ka agad? Kailangan, ayusin mo na yung kaso, bigyan ng protective custody, based on that, mag-determine mo na attorney conducto ng state witness, di ba? Kung papayagan nila, at may restitution, magsusoli ng pera. Hindi niya alam na may ginawa na pala akong pag-aaral tungkol dyan, yung kay Henry Alcantara. Si Henry Alcantara kasi, almost 30 billion yung pumasok sa kanya sa flood control. Henry Alcantara. Sa distrito niya, sa kanyang district office. So, ilagay na lang natin sa 10% ang nakuha niya. Eh, goes nga yun eh. Di ba? Ang laki ng mga bigayan doon. Pero 10% na lang natin ilagay yung kanyang nakuha. 3 billion kaagad kay Henry Alcantara. Ang isinuli niyang pera ay 181 million. Di ba? Parang yung tapos wala pa siyang pananag. So, ang ibig sabihin dahil state witness na siya, attorney conductor is here, wala na siyang kaso. Okay na siya. Absuelto na siya, tinanggap na yung kanyang restitution. Pwede ba yun? Yun ang nangyari kay Henry Alcantara. So, nagulat siya. Sabi niya, pwede bang isend mo sa akin yan para mapag-aralan ko? Oh, ano yung pinag-aaralan nila kay Yusek Bernardo? Diba? Ang tansya nila doon, nasa 30 to 50 billion ang pera ni Yusek Bernardo. Dahil hindi lang naman siya pang distrito. Ito, distrito lang ha. Nationwide siya. Kahit na ilagay mo lang siya sa 2-3% ng kabuuang pondo ng lahat ng ating infrastructure, lalo na itong mga ghost project, taon-taon, ilan yun, magkano yun. So yan yung sinasabi namin, na dapat sana, hinold muna yung mga pondo ng mga to. No? Nagkaroon ng hold order, itinulak nila, pagkatapos nagkaroon ng kaso, nagkaroon ng kahit paano dito. Ang dali naman eh. Hindi naman kailangan kagad na magkalitis at determine kagad. Ako, kita ko na kagad eh. Ito nirelease na flood control sa district mo. Ang kabuong pondong nirelease, parang, ang total sa distrito niya ata, mga 45 billion for the past 3 years to 60 billion. Pero yung flood control lang is 30 billion. Kaya nagkamali si Alcusi eh. Diba? Nagpa-appoint na secretary kung district engineer pala siya, billion yun. Sek, ay kung gusto ko lang pong isingit sa mga tao na nandirito at sa mga nanonood ng live podcast. Alam mo, sa totoo lang, huwag niyong tawanan at maliitin yung mga statement na binababa sa atin ni Kong Mike. Alam niyo kung bakit? Para lang sa kalaman ng lahat at mga masugid nating tagapanood, no, sa kanilang mga tahanan at sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, baka nakakalimutan po ninyo o nila na naglingkod to sa bayan ng ilang taon, kaya wag siya. Alam niya. So, huwag niyong isipin na ginagawa niya to for something. First of all, hindi naman siya tumatakbo, wala siya sa posisyon para pero lugmok na ang ating bayan eh. Kaya mapalad tayo na meron tayong isang mic defensor na kumukundi na sa mga buhaya.